Magandang umaga ho sa inyong lahat. Thank you for having me on this Saturday morning. Kinagagalak ko na makabalik dito sa inyong forum dahil last time pumunta ako dito, bagong kalihim ako or may... No. The first time was bagong kalihim, second time was may calamity. Ngayon, we can talk about development programs ng DSWD. Pagka pinapakilala namin ang aming departamento, buo namin pinapakilala, Department of Social Welfare and Development. Kadalasan kasi na iiwan na lang doon sa Department of Social Welfare, nakakalimutan na yung mas importante or mas pangmatagalan na solusyon sa kahirapan, yun yung development. Now, tama, importante ang social welfare. Kahit na anong bansa, dapat ang kanyang mamamayan kapag nasa oras ng krisis, may matatakbuhan. And kinagagalak ko namin na i-anunsyo sa inyo na ang ating mga program, yung para sa pagdating sa ayuda or social welfare, para tulong pinansyal sa mga mamamayan na may krisis na pinagdadaanan, tuloy-tuloy ho yun, kahit na may election period dahil nakakuha ho tayo ng exemption. Basically, ang sinasabi ng exemption, yung mga programa natin suspended, pero yung mandato ng DSWD na tumulong sa mga nangangailangan, hindi naman namimili ng oras at ng araw yan. May eleksyon o walang eleksyon, meron at merong mga lalapit na mamamayan dahil may pinagdadaan ng krisis. Katulad ng sakit sa pamilya, kamatayan sa pamilya. So una, yung Assistance to Individuals in Crisis Situation Program natin or AICS, tumatakbo yan, tuloy-tuloy ho yan, hanggang sa, I guess, like I said, tuloy-tuloy ho yan. Last year, around 4 to 5 million na mamamayan ang nakinabang sa AICS program. Pangalawa, may katambal siya ng programa, yung AKAP program naman. Last year, kulang-kulang rin na 4 to 4.5 million Filipinos ang nakinabang sa AKAP program. Ano naman yung AKAP program? Yung AKAP program ho natin last year, ayon sa General Appropriation Act, ang nakalagay, tulong pinansyal to para sa mga may pinagdadaan ng krisis sa sektor na mga low income. Ibig sabihin yung mababa ang kinikita. Unlike yung AICS kasi, it's for everyone. Basta Pilipino ka, nangangailangan ka ng tulong, you can show us the need, no? Pwede natin matap yung pondo na yun. Pero yung AKAP doon, very clear, low income. Netong budget season, ang nilagyan ng, kung matatandaan nyo sa veto message, mas na-target pa yung makakagamit ng AKAP program. Ito ay mga mamamayan na kumikita na mas mababa sa minimum wage. So, hindi minimum wage sa ilalim ng minimum wage. Marami kasing tao ang iniisip, ito ay binibigay lang just like that. Quite the contrary. Ang AICS at AKAP, kailangan ipakita mo muna yung pangangailangan, yung need. Menu-based program to. Ibig sabihin, may menu siyang sinusunod. Medical ba yan? Kung medical, pakita mo yung promissory note sa hospital, yung running bill ng hospital at isang PhilSys ID. Pag burial yan, ipakita mo sa amin na may namatay sa pamilya. Ibig sabihin, kontrata ng serbisyo, death certificate. Kung education assistance yan, pakita nyo sa amin yung mga dokumento. Hindi ito yung haphazardly binibigay lang. Kung hindi, kailangan ipakita mo na may pangangailangan na naaayon sa aming guidelines. Dediretso ko na, kailangan mo ba ng referral galing sa mga politiko? Hindi po kailangan ng referral. Magtungo lang kayo sa pinakamalapit na DSWD office, dalhin niyo ang mga requirements. Ang aming mga social worker ang susuri, magpa-validate, i-vet niya kung kwalipikado ka at kung totoo yung pangangailangan at kung magkano ang ibibigay. Ang may final call nito yung social workers natin. Maraming mangangako na kaya ko to, re-refer kita. Pero ang tanong, mangyayari ba? Kasi kahit na may referral pa yan at hindi pumapasok sa aming guidelines ng AICS o AKAP, hindi yan mabibigyan. Ngayon, pumunta naman tayo dun sa development side na mga bago sa departamento. Sa pagtinabi natin kasing development side, ito yung pangmatagalan na luna sa kahirapan. Hindi naman social welfare lang o ayuda ang aming pinagkakaabalan. There's more to DSWD than AKAP and AICS. Una, pinag-iigting natin yung 4Ps program natin. In fact, marami tayong inaayos yan. Kasi bakit yung 4Ps program? Yung 4Ps program, hindi ho yan ayuda, kundi conditional cash transfer yan. May kondisyon na kaakibat yan para sa 4.4 million na mga kababayan natin na gagamit ng programa na yon, na bahagi ng programa na yon. Kailangan yung anak mo ay nananatili sa school. Pangalawa, kailangan may early health interventions para sa mga kabataan. Ang layunin ng 4Ps, wakasan yung kahirapan na naisasalin mula isang henerasyon hanggang sa susunod na henerasyon.
Marami kasi natanong, nabawasan na ba ang kahirapan dahil sa 4Ps? Yes, pero hindi natin makikita yan agad-agad. Kasi ang development programs, ang matagalan mo yan. Ano yung mga bago sa 4Ps? Makailan? Last month, nag-start tayo yung first 1,000-day grant. Kung dati-dati, meron silang education grant, merong health grant, nagdagdag tayo ng first 1,000-day grant na 350 pesos para sa mga kababaihan na nagbubuntis o lactating, nagpapasuso. At sa mga may anak na 1 to 2 years old. Bakit importante ito? Napakalaki pa rin problema ang stunting sa ating bansa, yung pagkabansot. A third pa rin ang ating populasyon, pagdating sa school age, stunted na. At napakaraming mga pag-aaral ang sinasabi na pag stunted ng isang bata, yung mental development niya, dehado na siya bago pa siya makatungtong sa paaralan. Yung golden window is 0 to 2 years old. Mula sila pupunan hanggang sa 2 years old. Ngayon, maraming ang datos pinakikita na marami pa rin sa stunted ay nang gagaling sa pinakamahihirap na pamilya. Yun yung mga 4Ps beneficiaries natin. Importante na pangalagaan yung mga nanay at ang kanilang mga anak sa pamagitan ng pag-incentivize or hindi incentivize, but rather tulungan sila na magkaroon ng panggastos para makapunta sa health center kasi yun ang importante. Ini-incentivize mo ba nyo ang pagbubuntis? Sa halagang 350 pesos kada buwan, palagay ko pag dinivide mo yun, hindi insentibo yun. Sa liit na yun. Yung pondo na yun, binibigay yun para sa pang-commute nila kasi minsan kailangan nila lumabas ng tahanan at pumunta sa health center. Kanina natanong nyo sa amin yung cellphone, ba't kami nagbibigay ng cellphone? Una, partnership to sa Globe at GCash. Walang ginastos ang gobyerno sa mga telepono ngayon. Over the years, gusto natin na mag-migrate na ang ating mga 4Ps beneficiaries mula sa basic ATM accounts patungo sa e-wallets, GCash. Bakit? Kasi sa probinsya, alam niyo naman na malalayo ang mga branch ng mga ATM. Minsan, 6 na oras ang babiyahe ng isang beneficiaryo para lang makuha yung kanyang grant. Imagine 6 hours. Minsan 8 pa. Kaya naisip natin, gamitin natin ang mga makabagong teknolohiya. Katulad ng e-wallets. Alam nyo, laganap ang GCash. Uso na nga yung, it became a verb, GCash mo na lang, di ba? So sa tulong ng GCash, nag-financial literacy tayo nationwide last year. E-financial literacy para sa ating mga beneficiaryo. At ang natuklasan natin, dun sa e-financial literacy, hinikayat natin sila na mag-register sa GCash mula basic deposit account. By the way, hindi lang GCash, kasama rin ng Maya. Pero mas agresibo lang talaga ang GCash sa larangan na to. So nangyari, nagtaka kami after 8 months, bakit wala pa rin nagpapalipat ng account? Yung pala, 2 ang rason. Una, takot na maloko at ma-scam online. Pangalawa, walang mga smartphones. At natagpuan namin yan sa mga pinakamahihirap na mahirap. Ibig sabihin, the poorest of the poor. Kasi yung 4Ps, may 3 antas yan. Level 1 is the poorest. Survival mode talaga sila. Level 3, self-sufficiency. Yan yung mga pa-exit na, which we have around 300,000 to 400,000 this year. Yun yung gumanda na yung antas ng buhay. So, ang ginawa ng Globe at ng GCash, nag-use cellphone drive sila sa kanilang mga subscriber. At pagtapos doon, yung proceeds doon, yun ang ginamit makabili ng cellphone na ngayon ibinibigay na natin sa ating mga pinakamahihirap na 4Ps beneficiaries. That's around 32,000 lang naman nation. Marami rin yun. 32,000 nationwide of the 4.4 million. Hindi lahat nabibigyan kasi iba may cellphone na. Ang kailangan natin matulungan dito yung pinakamahihirap para maging mas conveniente sa kanila yung pagkuha ng kanilang grants at hindi na sila luluwas. Baka kapitbahay nila, GCash merchant na, doon na lang. And dahil pinag-uusapan na natin ng teknolohiya, 2 bagay rin po yung 3 programa yung ni-launch namin recently. Balik lang ako ng konti. Napag-uusapan kasi lagi digitalization. At yan ang direksyon ng ating Pangulo. Gawing mas efficient ang governance. Hindi kami exempted sa DSWD. Kaya nilunsad namin una yung HELPS or yung Harmonized Electronic Licensing Permit System. Ano ho to? Lahat ng foundation, NGO, people's organization, bago sila makapag-operate at makapag-fundraise, kailangan kumuha ng permit sa amin. Dati-rate, umaabot yan ng 6 na buwan hanggang 1 taon. At mano-mano ang proseso at isang katerba ng mga papeles ang hinihingi. So, ginawa natin, streamline natin, binawasan ng mga forms, requirements, at ang mga
kailangan i-submit at steps. At ginawa na natin purely online. So ngayon, hindi na sila luluwas pa sa aming mga tanggapan para mag-process ng permit. At ngayon, mula 7 hanggang 14 days, kung kumpleto yung mga papel mo, makukuha mo lahat ng permit na kailangan mo sa DSWD. Bakit importante ito sa development? Ito mga alam natin hindi kaya ng gobyerno lusupuin ang kahirapan at ang kagutuman mag-isa. Importante na may mga partners tayo katulad ng mga malalaking corporate foundations, private entity. Gusto na nila tumulong, ba't pa natin sila pahihirapan? So kaya pinadali na natin yung pagbigay ng permit. Pangalawa, nilaunch rin natin yung automated or online version ng Minors Traveling Authority Permit. Lahat ng minor de edad na lalabas ng bansa na hindi kasama ang kanyang magulang, dati-rate mano-mano rin ang pagkuha nitong mga permit na to sa aming mga tanggapan. At dati, napakadelikado kasi tumatanggap kami ng SPA lang. Maaaring hindi namin makita yung bata, hindi namin makita yung magulang, hindi namin makita yung companion. May taga-official lang silang binigyan ng SPA, mabibigyan na namin yung permit. Ngayon, hindi na pwede yon. Ang ginawa natin, in-automate na natin para wala na silang rason na sabihin na yung bata, hindi makakapunta sa office namin. Even the interview process is done online. Bakit importante to? Una, efficiency. Pangalawa, malabanan ng human trafficking. Kasi importante na may file tayo ng itsura ng bata, makausap natin siya, makausap yung magulang, makausap yung travel companion. This is a way of protecting our youth from being victimized by human trafficking. And last, pangatlo, nag-launch kami ng donations portal. Hindi para sa DSWD, kundi kung matatandaan nyo, kanina nabanggit ko, lahat ng Social Welfare and Development Agency, kapag nag-a-accredit sila, ang next na gagawin niyan, magpa-public solicitation. Tayo, minsan sa buhay natin, tumulong tayo sa mga foundation na to, pero minsan nag-iisip ka, legit ba itong pinagbigyan ko? Ngayon, doon sa web portal na yon, ang tawag sa niya kaagapay, I think nandito last week si Asek Marie para pag-usapan yun, lahat ng legit na mga foundations na aming na-accredit, ipapublish doon, pati yung contact details nila at yung advokasya nila, para pwede naman kayo mag-donate diretso sa kanila. Hindi dadaan sa gobyerno, kundi portal lang, kumbaga matching portal lang to, kami na nagpaangasiwa, para mabigyan ng legitimacy at hudyat ng taong bayan masabi kung sino dito ang legitimate. Thank you. Nakita ko si MMDA Chairman Don Artes. Papuntahin na natin dito sa unahan. But anyway, Secretary, recently may lumabas na survey ang SWS. All-time high ang bilang po ng mga nagkaroon ng kagutuman o involuntary hunger. Kahapon po nag-meeting ang Task Force on Zero Hunger. Kayo, ano po ang tugon ninyo para mabawasan ng mga kinakapos ng pagkain? Bago pa naman mangyari ito, kung matatandaan nyo, isa sa major na programa ng administration na to ay Zero Hunger. Meron tayong programa sa General Appropriations Act na nagsimula nitong administrasyon, yung walang gutom o yung food stamp program. Natapos yung pilot niyan late last year at ngayon, pinalalaki na natin siya, lumalawak na siya. 300,000 na ang unang nakasubscribe hanggang sa mahabol natin yung 750,000 na food poor families. Ibig sabihin niya yung sa tala ng PSA, sila yung mga hindi kumikita nang lalagpas ng 13,000 kada buwan to be classified as food poor. Sa buong talaan nila, 750,000 yan sa buong bansa natin. So, bigyan nyo kami, gumagalaw na ang pamalaan sa utos ng ating Pangulo, Ferdinand R. Marcos Jr., na palawakin kaagad itong programa na walang gutom, yung food stamp, kung saan binibigyan ng food credits ang ating mga food poor families at may accredited na mga maliliit na mga agriculture co-ops sa lugar nila kung saan doon lang sila pwede bumili. At when I say bumili, yung kanilang mga may binibigyan sila ng electronic benefit cards, hindi kasyang laman nun, food credits. So, ibig sabihin, pag pumunta sila sa isang tindahan, 50% ay carbs, 30% protein, 20% fiber. So, ibig sabihin, yun lang ang pwede nilang piliin. Kami, confident kami na sa mga darating na buwan, sa paglago at paglawig nitong programa na to, masusolusyonan natin itong festering problem o continuing problem ng food insecurity o involuntary hunger. Saan po naggaling yung malaking volume na nagkaroon ng kakapusan ng pagkain? Well, as I mentioned, sa tala ng PSA, 750,000 families yan nationwide. Nagsimula yan 1 million nung sa start ng administration ng ating Pangulo. Ngayon, bumaba siya to 750,000 pero hindi pa rin masaya ang ating Pangulo. Unacceptable pa rin na may isang pamilya pa nga na nagugutom, unacceptable na sa kanya.
So, the 750,000, kung saan, ibig sabihin saan lugar or bakit meron? They're spread across. Pero we have a chart that shows na saan yung top 20 hungriest, tawag namin, most food insecure provinces. Meron naman talaan yan. At kung titignan nyo yung Philippine Plan for Nutrition, yung PPAN, nandun rin nakalagay yun. Ang assurance namin sa inyo, gumagalaw na ang pamahalaan na pinalalawig na tong walang gutong food stamp program hanggang sa ma-cover natin yung 750,000 na ating mga food poor families. May mga impression po kasi na hindi mag-romanticize ang Pinoy eh. Ngayon sa probinsya, masarap ang buhay. Sa lungsod, siksikan kayo, lahat ay binibili. Sa probinsya, maraming libre. Pero nung nakita ko po yung data, parang hindi yata totoo. Doon po sa inyong bayan, ilan lang ang gutom kung may makukuha. Samantalang sa Venezuela, samantalang sa mga liblib na lugar, parang doon yata ka. Tama ka, Ariel. Even if you look at the PPAN, yung nutrition plan, kung saan yung most stunted, most undernourished, yung FIES, yung Family Income and Expenditure Survey ng PSA, na makita doon most food insecure areas, wala sila sa mga urbanized areas, nasa mga as usual, nasa malayo sa capitals. So meaning the farther you are from city centers, the hungrier you are. So tama si Ariel, wag natin ni-romanticize na sa probinsya, laging may pagkain. Hindi po. Ang problema ng kagutuman is more pronounced in rural areas. Pero rin sa urban, pero mas pronounced talaga sa rural areas. And doon natin talaga pinapalaganap itong walang gutong food stamp program. Tanong ko kay Secretary Rex, kasi nabanggit ni MMDA Chairman, bawal nang mag-vlog yung kanila. Ang tanong ko po sa inyo, hindi ko pwede sa pag-vlog ngayon, kasi yung kung yung tanggapan ng pinakamaraming social welfare officer. So alam niyo, banggaan kasi yan, yung privacy at saka transparency. Ano po ba yung makatarungan sa dignidad ng tao? Parang namimigay lang Sabi nga ng iba, marami naman sa nag-focus ng social media. They are not feeding the hungry. They are feeding their ego. Kasi nakikita, ano po yung makatarungan, makatao, na pagbibigay ng tulong at pagiging transparent na hindi naman nakakadimin doon sa hinuhuli at sa binibigyan tulong. Ako una, lahat ng every single Filipino citizen has the obligation to help his own countrymen. Isa ang tulungan mo, yung katabi mo, may cameraman o wala, importante yan eh. This nation is built on the backs of Good Samaritans. At lahat tayo doon, Good Samaritan. Isa lang request ko dyan para maging mas maayos, we have to get licensed and accredited. Meaning, marami kasi yung magtatayo ng maliit niya na NGO, tutulong. Maganda yon. Pero ang pakiusap na lang namin, magpa-accredit tayo. Bakit? Kasi una, doon sa accreditation process, may monitoring kami. Hindi naman namin kayo masukan, pero gusto namin magpalagay yung tamang standard. Kung ano ba yung dapat natin pakikitungo sa mga gusto natin tulungan. Pangalawa, it puts legitimacy to what you do. Kasi pwede mo ilagay doon yung lisensya mo galing sa DSWD na sumusunod ka sa mga alituntunin na nilagay talaga ng pamahalaan pagdating sa pagtulong. Importante kasi yung pagtulong, may standard tayo lahat na sinusunod para meron tayong makatao, maayos na dispensing of resources. And pag meron ka nung license na yun, may credibility ka na. And pangatlo, marami, like nakwento ko kanina, we can help you fundraise, mag-public solicitation. Lalagay ka namin doon sa Kaagapay portal namin para mas marami pang tao naman ang tumulong sa foundation mo at ikaw naman makatulong sa kapwa. Importante kasi licensing program namin dahil doon na set yung standard na tutulungan natin yung mga marunong na tumulong kung ano pa yung mga makabagong mga pamamaraan. At doon sa mga gusto palang tumulong, maiaayos na natin yung standard operating procedures nyo early on. Kasi when you get accredited, tinutulungan namin sila gumawa ng operating manual para talagang consistent yung delivery of services. Check money plus Philippine Star. Hello? Ask ko lang sir, may target date na ba tayo kailan yung launching ng panahon ng pagkilos? Tapos, can you give us just
Kahit na in layman's term, ano yung... Okay. Ewan ko kung natatandaan nyo, 30 years running na sa programa yung Kalahi Seeds ng DSWD. Ano yung Kalahi Seeds? Sa madaling salita, community-driven development siya. Sa development community, merong tinatawag na community-driven development. Ang community-driven development, ibinibigay ang kapangyarihan sa taong bayan sa isang lugar na mag-akda at magtakda ng kanilang mga programa na gusto nila para ika-develop o ikabuti ng kanilang lugar. So sa ating bansa for 30 years, yung Kalahi Seeds, ano yan? ODA yan, Overseas Development Assistance yan ng World Bank at ng ADB sa atin. Dati naging Millennium Challenge Corporation pa. Kung saan yung pinakamahihirap na municipalities, 4th class, 5th class, 6th class municipalities, ito yung talagang liblib na mga lugar na hindi na naaabutan ng mga development programs dahil sa layo, sa liit nila, binibigyan sila ng grants worth noon 20 million, hindi lalagpas ng 20 million, kung saan sila ang mag-a-identify ng kanilang proyekto, sila ang magko-community procurement, at sila rin ang magpapatakbo. When I say sila, sino sila? Sila yung mga people's organizations na binuo doon sa lugar. Pumapasok ang DSWD by organizing the community para ma-empower ang kanilang mga bosses. Kasi otherwise, it's a form of bottom-top budgeting. Otherwise, hindi naman sila mapapansin kasi masyado maliit, masyado malayo. Naubos na yung pondo na yan. This year is the last year, kaya yung pagkilos is a successor program. Parehas pa rin ang konsepto, community-driven development in the poorest municipalities nationwide. Pero this time, hindi na lang natin sasabihin na, mag-develop ka. Pumili ka ng proyekto. Mga proyekto nila, water system, post-harvest facility, barangay roads, lighting. Nilakihan natin ng konting grants because of the cost of projects. So ngayon, ang pinakamalaki na pwede nila matanggap, 30 to 50 million. But, tutulungan din natin sila unawain yung pagplano hinggil sa climate change. Kasi noon, maglalagay ng school, ng maliit na daycare center, yung pala nilagay nila sa ilalim ng bundok. So kung nag-landslide, wala rin. So, while it is still community-driven development, pauunawa natin sa kanila yung proper planning sa disaster resilience and disaster investments na masiguradong hindi nasasayang yung kanilang mga proyekto. Sir, yung 4-piece program, saan nanggagaling ang pondo nito ngayon? Is it from GAA. It's a GAA program. Pero yung World Bank, I think, yung simula niyan, di ba? I'm not too sure, but from day one nung nag-pilot yan, hindi naman lumayo ang World Bank at ADB. Kasi malaki sa kanilang aspect, kanilang push is, pag tayo mamumuhunan, nabanggit mo kanina, economic development, kasamang DSWD dyan kasi kami namumuhunan sa tao, human capital. We all know na malaki ang taya ng DSWD kasi ang human capital natin napakalaki and we have to unlock their value. I understand yung 4-piece program has been started in Brazil and other countries, and the World Bank considers it as a huge success. How would you assess yung implementation sa Pilipinas? Para ako nagbubuhat ng sarili na, it's not right for me to assess a program that I run. Ito na lang pwede ko sabihin sa inyo. Let the numbers speak for itself. We have close to 500,000 households that has already produced one college graduate per family. We're about to exit 300 to 400,000 families. Meaning, exit, maganda na yung kanilang status sa buhay. Let the numbers speak for itself. But, within the year, we'll make the data, we'll publish the data. We also procure the service of a third-party vendor, yung Brain Trust. Ito sila Professor Shell Habito, Secretary Shell Habito. Ano ang layunin ng study na yon? To look at the success rate of pulling people out of poverty gamit ng 4Ps at in its relation to other government anti-poverty programs like TUPAD, like MAIT. So, itong study na to, medyo malawakan siya. We'll get the results sometime October. Kung saan, for the first time, a third-party evaluator will evaluate the success of pulling people out of poverty nitong mga programa na to. It's a third-party assessment. Pero balik ko sa data. So, nabanggit ko yung top-line data. Yung 4Ps, meron siyang built-in impact assessment sa batas. Ang nagpapatakbo niyan yung PIDS. So, every 4 years, I believe, they came back. They said nga, the signs that success is already there. Kung di ako nagkakamali, 8
hanggang sa 10 bata na 40s ngayon ay nananatili sa school. Ibig sabihin yung goal niya to keep children in school, nangyayari na yon. Doon pa lang alone is already a success rate. Can you imagine pag wala yan? Almost 8 out of 10 children in the 40s program finish all the way to senior high primary education. Ang target yata ng BBM administration is to reduce the poverty rate from 16% yata at 15%. Pero 9 ang target. Gaano kalapit na tayo sa 9%? Again, it's a goal na yan ang marching order ng ating Pangulo at lahat kami, whole of government. Hindi naman DS lang ang kasama dyan. Siyempre, it's always a functionality of making sure na jobs are being generated, investments are being generated. At kami sa side namin, dapat handang sumalo yung taong bayan nung mga nalilikhang trabaho. Kasi kung stunted naman ang populasyon mo, kung hindi naman nakapag-aral na mabuti kasi nag-drop out. So kahit na matagumpay ang ating Pangulo sa pagpalaki ng ekonomiya at pagkuha ng investments at makalikha na makabagong klase mga trabaho, pag hindi masasalo ng ating mga mamamayan yun, sayang. So that's why I kept on repeating in economic development, the human capital plays a very big role. Kaya tayo namumuhunan sa human capital. So tuloy-tuloy yan, whole of government approach. And ako, hindi man ako economist, but you can check with NEDA, they are all saying that we're in the right trajectory, but we just have to keep on investing in our people. PTV4, then ABC5. Hi, sir. Good morning. Welcome. Sir, first, sa 40s tonight, kasi sabi ko na Ibon Foundation, yung 40s daw, napunta nila sa mga politiko, kaya hindi na-address yung hunger rate dito sa bansa. So, paano po ba ang process ng 40s pamili? Tapos, may number po ba kayo na mga 40s members na natanggal sa listahan at bakit sila natanggal? Okay. Una, klaruhin natin lahat isa-isa. Walang partisipasyon ng kahit sino sa pagpili ng mga 40s beneficiaries. Yung mga public servants, hindi sila namimili niyan. Ang namimili niyan, DSWD lang. Kung matatandaan nyo, every 4 years, tumatakbo yung listahanan, the National Poverty Registry ng gobyerno. Pamalang national lang may hawak niyan. Misnomer yung may say si barangay captain or ang ating mga public servant. It's a registry that's run nationally. Next year, this year, wala na kasing listahanan by law. CBMS naman, yung Community-Based Monitoring System. Ang nagpapatakbo naman yan, PSA. So doon at doon pa lang sablay na yung allegation. Kasi wala namang say ang mga public officials sa pagpili ng 40s. Now, I mentioned to you a while ago, you said, na napupunta sa politiko pero hindi napunta sa hunger. Hindi naman ho to anti-hunger program, pakisabi sa Ibon. Ang 40s ho ay meant to break intergenerational poverty by keeping children in school and making sure that they get the right health interventions at an early age. Yung anti-hunger program natin, yung walang gutom, yun nabanggit ko kanina. Minsan kasi parang it's a bit unfair na ipatong lahat sa isang programa, lahat ng ating expectasyon, pero hindi naman yun ang mandato ng programa. Pangatlo, yung na-exit, yun nga yung nabanggit ko kanina. I can give you the data, we can send it to you. Maraming klaseng exit, so they have to be very clear also. Merong exit because gumanda ang buhay. This year, we're slated to do around 300 to 400,000 household. Marami ho yun, 4.4 lang yan. Pangalawa, yung inalis dahil salbahe. Yan, kukunti yan. Yan yung mga either hindi na sila interested, hindi na dumadalo sa mga conditions. Maliit yan, wala yung numero sa utak ko kasi medyo maliit yan. And pangatlo, yung umabot na sa attrition. Ibig sabihin, wala na silang anak na school age. So bagamat medyo mahirap pa sila, pero dahil may condition to na kailangan may anak ka sa school age, na-exit ka rin. Pero ang pinakamalaking exit dyan yung mga graduate. In fact, we're about to publish that report sometime within the year when they do actually exit. One more question, sir. I'm so sorry I was late, so I don't know if you have already mentioned about it. The Walang Gutom program you mentioned earlier. So how is it right now? Anong status po niya? Ilan na po yung Napag-usapan na siya kanina, intensively, actually. Ilang kitchen na Baka pwede mo na lang hinamin yung transcript nila. Yung kitchen na po meron, sir.
Okay, nako-confuse ka rin. There are two types of walang gutom. The walang gutom food stamps and the walang gutom kitchen. The main anti-hunger program of government is the walang gutom food stamps. There are already 300,000 food poor families registered in the program, and it's really meant to give food credits to the poorest of the poor. Pinalalawak na natin yan sa utos ng ating Pangulo para masugpo yung patuloy na nagiging problema ng kagutuman. Yung soup kitchen natin, isa pa lang siya because it's in pilot. It's the walang gutom kitchen. It's just meant for our families in street situation, yung mga nakatira sa lansangan, na may matakbuhan sila sa oras ng kanilang pangangailangan. It's a shelter and it's the same time, it's a soup kitchen. Magkaibang dalawang programa yun. Anyway, Secretary, yung inyo pong tanggapan, yan ang default na tagapagtanggol ng bata, ng matanda, ng babae. Anong panawagan nyo sa mga jokes? Okay. Ariel, kanina kasi natanong ako ulit sa 4P, so I have to look for it. Just to give you an idea doon sa mga early indicators ng success ng 4Ps. Mula 2010, halos 12.2 million na ng mga kabataan ang nakapagtapos. That by itself is a good number. 4.5 sa kanila, 12.2 sa elementaryo. 4.5 sa high school. At meron na tayong 37,000 na board passers sa mga pamilya na to. Pero ang pinaka-importante dito, sa impact assessment, halos yung enrollment ng mga bata sa primary education all the way to senior high school, laging mas mataas pagdating sa 4Ps ng mga pamilya. 9 out of 10 halos ang nananatili sa all the way to junior high school or senior high school kumpara sa mga non-4Ps household. So, yung tanong mo kanina sa akin, kung may tagumpay siya, bagamat hindi pa buo, pero nakikita na natin. Now, mabalik ako, ang panawagan namin, simple lang ko. Maging tao tayo sa kapwa-tao. Tama, dapat bigyan natin ng proteksyon ang ating mga vulnerable, marginalized, vulnerable, and the poor. Yan ang mandato namin. Mga matatanda, mga may kapansanan, mga indigenous people, mga solo parents, kababaihan. Pero palagay ko, dati naging politiko rin naman ako eh. Actually, politiko ako. I serve as a mayor for 9 years, congressman, 3 takbo ko, 3 beses ako nahalal. Pero palagay ko, wala sa atin na may karapatan na gawing biro ang buhay ng ibang tao. Whether they're part of a marginalized sector or not. Kasi ang eleksyon hindi naman tungkol sa biroan eh. Ang eleksyon ay tungkol sa ano magagawa natin para sa kanila, para sa mga botante. In this particular case, I think, I'm sure, alam ko ang tinutukoy ni Ariel, nag-apologize na naman. So we leave it at that. Perfect timing nga in the sense na maghahalalan. So let's just leave the voters of Pasig, let the voters of Pasig decide kung tatanggapin nila yung apology or hindi sa araw ng halalan. As for me, he's already apologized. I think we leave it at that. Let the voters decide. 30 plus days na lang naman. Maririnig na natin ang taong bayan. So let the Pasigueños decide kung natuwa sila or tinanggap nila yung apology. Pero let this serve as a reminder na tulad na nasabi ko, maging tao tayo sa kapwa-tao. Let's not resort to making fun of other people's lives. Lalong-lalo na yung mahirap yung pinagdaraanan. Napakahirap maging solo parent. Napakahirap na maging PWD. Tawagan namin dyan, double vulnerability. Yung mahirap ka na, may kapansanan ka pa. Dobleng dagok sa buhay yun eh. Yung solo parent ka na, mahirap ka pa. O yung matanda ka na walang nag-aalaga sa'yo, may kapansanan ka pa. Mga kliyente ng DSWD come from marginalized, poor, and vulnerable, pero minsan they cut across. Meron kaming mahirap na, matanda na, may kapansanan pa. At ang warning ho namin, hindi naman sa election, but every day, maninilbihang watchdog at tagapagtanggol ang DSWD ng ating mga naapi o yung mga vulnerable. At kami mismo will take the initiative of filing cases laban sa mga mang-aabuso, mang-e-exploit, mananakit ng mga nabibilang sa vulnerable sector. Secretary, in some way, hindi ba magandang development ito na kinall out yung nagbiro? Naalala ko, several years ago, may nagbibiro ng mas matindi pa dyan. Ang pagkakaiba nga lang, nagbibiro ng pumapatay. Walang nag-call out sa kanya, pinapalakpakan pa, di ba? Sa ako, I'll just leave it na, sa akin kasi, napanood ko naman nung hapon, nag-apologize, inako niya ng buo yung responsibilidad ng kanyang masasakit na nasabi.
And ang maganda nga, ulitin ko, we are 30 days, 30 plus days away from an election. So very fresh pa to sa isip ng taong bayan. Let this particular case be whatever the results may be in Pasig. Let it be an example to candidates or public officials on how the public will take jokes like this. Ako kasi sabi ko nga, narinig ko yung explanation. Ako, ulitin ko, I ran 21 years na akong politiko. I started very early. Nakadalo na ako dyan sa mga caucus na yan, yung sa mga kanto-kanto sa barangay. Una, ang init-init. Madilim. Yung mga tao, minsan agitated na. Ang daming nagsasalita. Kung line-up mo, 8 konsehal, 8 magsasalita. May mayor, may vice mayor, may party list congressman, si district congressman, and they normally save the congressman or the mayor for last. So yun yung sinasabi niya na maikli na raw yung attention ng tao. Then doon papasok yung galing ng sasabihin mong plataforma. You can keep people engaged if you tell them something that resonates with them. Yung gusto nilang marinig. Hindi kailangan daanin sa biro kasi may iba't ibang pamamaraan ng pag-entertain, pero definitely dapat wala sa listahan na yon yung gawin mong, yung pagdurusa ng ibang tao ay gawin mong bahagi ng isang biro. That's something that you cannot do, whether bahagi yung taong yun ng vulnerable sector. Kasi bilog ang mundo, Ariel, bilog ang mundo. Huwag naman na sa iikot yun at ikaw naman na maging solo parent na magpapasan ng responsibilidad ng mag-isa. Huwag naman. Masakit yung biro ka ng biro, masasakit. Tapos ngayon, ikaw yung tampulan ng biro, darating ang araw. Nagsusolo na siya. Sir, please, sir, sumunod ko lang yun sa PWD sa Antipolo. Ano yung case na maaari niyong maitulong and DSWD, plano ba na magbigay din ng financial assistance or anything? Una sa lahat, gusto ko i-commend yung barangay ng Antipolo. This happened March 31. Pati yung local government unit ng Antipolo, ang bilis ng kanilang responde. Hindi na nila inantay na tawagin pa ng DSWD, talaga napaka-agresibo ng local government ng Antipolo at ng barangay. So nung responde na sila, and they're taking charge with filing cases. Kasi habitual pala na ginagawa ito ng mga kalalakihan na yun. Kami, ang pangako namin, we will provide assistance to the local government unit sa pagsampa ng kaso, sa case build-up. Pero at the same time, hindi lang financial assistance. We're reaching out to the yung lola natin para masigurado yung psycho-emotional. Lagi kasi isip ng tao, ang kaya lang namin itulong financial assistance. Importante yon. Pero meron din ang pinagdadaanan ng ganitong mga biktima ng exploitation or verbal abuse or physical abuse na emotional distress. At yun ang importante. So we've deployed our social workers to make sure na yung aspeto na yon ay na-address bukod doon sa material na pangangailangan. Sir, tataan din ba yung mga perpetrator sa rehabilitation? Actually, kakasuhan na lang sila Hindi mo na kailangan i-rehabilitate in the sense na lahat tayo alam natin, una, hindi ka pwede nananakit. More so, huwag ka manakit ng matanda na may kapansanan. Medyo talagang, ano na yun, alam natin na hindi dapat ginagawa yun. There's no rehabilitating for people like those. Talagang masama ang intensyon. Alam nilang mali, pero ginawa pa rin nila. So, paalala po niyo na, Secretary, hindi pwedeng biro may kapansanan. Hindi pwedeng biro. It's not about culture. Kasi ang naalala ko na, hindi, ganyan kaming mga taga-roon sa aming lugar ginagawa lang namin biro yan. So, hindi pwedeng ganun katiran. Ulitin ko, ako I have to keep on, so, this is one of those times na I'll go back to my political life, my past political life. Kasi, we tend to underestimate the voter. Akala natin, porket natatawa sila, okay sa kanila. Minsan, pag natatawa yung mga nakaharap, pumapalakpak sila, akala natin tanggap nila. So, I always believed in my 21 years as a local official na never underestimate the voter or the constituent. Para sa'yo, akala mo okay, pero hindi natin alam kung ano yung iniisip nila. At chances are, hindi okay sa kanila. At kung sakali, kaya nga ayaw ko paulit-ulit, pero I think we'll see the answer in the election day sa Pasig, and that should serve as a stern warning for those running or planning to run na ang pagdurusa ng mga vulnerable, may kapansanan, kababaihan, yung marginalized, ay walang bahagi sa biro, hindi siya punchline ng isang biro.